tayo panandalian tumayo, hallelujah, bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon, dalhin po sa atin ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Benji Turian. Itaas mga ating mga kamay, may mahal, tayo magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa panganadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras to sa aking pong pagdadala ng balang minsan, ikaw malapit magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah, hallelujah. Buksan mo, mahal ang pangunawang bawat isa. Hipuin mo Diyos sa mga puso ni mga hallelujah. At aking sinasabi sa iyo kilang pangalan. Hallelujah. Anumang hadlang, gawa ng kaaway, lumaya sa aming kalagitnaan, demons of unbelief and doubts, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Una-una ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant, Pastor Linus Almeda. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At minamahal, sa panahon na to minamahal, ay ang ating pong panampalataya ay nata-challenge. Amen. Sabi nga ng ating pong nabasa, minamahal, sabi natin mahal ng Pangulo, lahat daw na vaccinated ay tinaguriang mga heroes o mga bayani. Mga bayani dahil isinugal po nila yung kanilang buhay, come what may, kung ano po ang mangyayari, para lang sa kaligtasan ng karamihan, minamahal. So, tinawag po silang mga heroes. Tayo namang mga tumatayo sa ating panampalataya dahil tayo po ay naniniwala na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na nagpapagaling, dakilang manggagamot, at patunay po yan, bawat isa sa atin ay nakaranas po ng kagalingan ng ating mga sakit na imposible nang gumaling, at tayo ay nanatili na tumayo sa panampalataya. Tayo naman, minamahal, ay matatawag na mga bayani rin. Amen. Heroes of faith. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, mayroon pong dalawang klaseng bayani. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, may bayani sa tinatawag sa mundo, sa natural law, mayroon namang bayani sa spiritual na pamumuhay, minamahal, no? Sa spiritual life, katulad ng mga saints o mga Kristiyano noong unang panahon, no? So we are called the living saints. So I am referring to the saints, yung po mga nasa piling na ng mahal na Panginoon, yung first Christian, yung unang mga Kristiyano, minamahal. Sila po yung mga bayani na may tuturing. Sila po yung mga martir sa panampalataya. Hindi po sila natatakot mamatay alang-alang sa Ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So sa kanila pong kapanahunan, minamahal, hindi po sila welcome. Hindi po sila welcome sa namumuno noong unang panahon. Sila po ay patago na nangangaral ng Ebanghelyo.
Ang iba ay nasa mga catacomb, yung mga parang mga tunnel, no? Parang mga cave, o sadya na ginawa po nilang mga underground. Doon po sila sumasamba sa mga Panginoon dahil hinahanap po sila. Sila po hinuhuli. Sila po ibinabalanggo, minamahal. Pero hindi po sila natatakot. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Para sa akin ang mabuhay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Ati pong basahin, kindly. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanatay 1, talata po ay 21. Ganito po nasusulat. "Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang." Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, kung tutuusin, minamahal, wala pa sa kalingkingan yung ating pong mga naranasan ngayon na mga pag-uusig sa kapanahunan ng unang mga mananampalataya. Amen. Silang lahat po, minamahal, ay talagang nakaranas ng katakot-takot na persecution hanggang sa kamatayan, minamahal. No? Hindi po mabanggit ni Apostol Pablo yan sa sulat niya sa mga taga-Pilipos kung wala pong banta ang buhay nila. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, kailangan sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon ay ina-anticipate na po natin yon na darating yung panahon na yan. Darating talaga ang tinatawag na persecution of the church, minamahal. No? So, sabi nga dito, an unparalleled time of great tribulation will come upon the world. Satan will seek to dominate the earth through a man and system described as the Antichrist. So the beast and his false prophet will establish a religious, political, and economic system to control the world. So these satanic maneuvers will bring war, famine, and death. Eventually, the beast will claim to be God and desecrate the rebuilt Jewish temple. Those who oppose this evil system or world system and turn to God will be persecuted and martyred. Persecuted and martyred. Some will have divine protection. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po lahat, minamahal, ay magiging martir. O ibig sabihin, pag martir, ikaw ay namatay sa pananampalataya. Yan po yung sinasabing martir. No? So, mayroon pong mga hindi magagalaw ng kalaban dahil mayroon pong tinatawag na protection galing sa Diyos na buhay. At napatunayan po natin yan. Sa dami na pong naranasan nating mga di sa Pilipinas na mga kinidnap, no? May mga pastor, may mga missionaries, mga businessman, sa Mindanao, minamahal, silang lahat ay napapahamak. Silang lahat ay napugutan ng ulo, yung mga hindi po nagbayad, minamahal. Pero nung ang ating kagalang-galang at minamahal pastor ang pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, wala pong nagawa ang mga demonyo sa mga anak ng Diyos. Amen. Talagang, ang mga Abu Sayyaf mismo nagsabi na hindi nila kaya, hindi nila kayang patayin ang tunay na lingkod ng Malapinon. Ibig sabihin, yung mga demonyo na nagpupuse sa kanila, hindi makakaya. Kumbaga, pagkaharap na yung mga anak ng Diyos, bigla silang lumalambot. Bigla silang bumabait. Amen. Mayroon man silang planong masama, pero kung lalapitan na nila yung mga anak ng Diyos, pag makita na nilang malapastor, mawala yung isip nila masama.
So, yan po, minamahal, yung sinabi dito, some will have divine protection. Pag yun po'y, pag mayroon po silang iniisip ng masama laban sa mga anak ng Diyos, mayroon po mga masasamang nangyayari sa kanila. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, tama yung sinabi ng mahal na pastor. Magbiro ka sa kubra, huwag sa mga anak ng Diyos. No? Ay hindi po basta-bastang biruin mong kobra. Magbiro ka sa kobra, pag matuklaw ka, patay ka. Pero mas higit pa, ang mga anak ng Diyos, huwag mo talagang biruin. Amen. Dahil nandiyan ang mahal ng Panginoon. Kasi hindi naman gumaganti kasi ang mga anak ng Diyos. Ang kobra, pag biruin mo, gumaganti yan. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi gumaganti. Ang Diyos ang gaganti. Vengeance is mine. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, nandyan yung galit na mahal ng Panginoon. Pag darating yung galit na mahal ng Panginoon, ay talaga naman. Paglalaruan ka lang ni Satanas. Oh. So, kahit saan tayo pupunta, kahit sa mga delikadong lugar, kung tutusin, bakit pa tayo magsakripisyo sa mga delikadong lugar? Hindi naman natin trabaho yan. Pero ang sa atin kasi pagliligtas ng kaluluwa. Katulad ng mga barangay, mga liblib ng mga lugar, controlled by the terrorist, yung CPP, NDF o NPA. Controlled nila yan. Hindi ka basta-basta makapasok dyan. Pero pinapasok natin. Nandiyan lang sila sa paligid. Nakikita nila yung mga tao. Nagtataas ng kamay. Isinuko nila yung buhay sa mahal na Panginoon. Yung mga tao na kanilang winawarningan na magbago na hindi nagbabago, nagbabago dito sa Jesus Miracle Crusade. Sila mismo may mga sakit. Nakikinig sa Ebanghelyo, gumaan yung kanilang pakiramdam, nagsigaling ang kanilang karamdaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Kapinong lang Sabi niya, pariho-pariho lang yan, hindi totoong may Diyos. Pero nung dumating na yung panahon na siya ay tinawag ng Malapinon, pag mayroon tayong gawain sa Marag Valley, makita mo talaga siya minamahal. Hindi nahihiya, taas ng kamay, 2 kamay, tinataas niya. No? Lalo ng solemn, ay hindi niya binababa yung 2 kamay niya. NPA commander yan hindi po sila tinuturuan na magtaas ng kamay, kasi pagtaas ng kamay, pagsuko yan Isinilang siyang NPA. Commander yung papa niya, mama niya, regular na combatant. Doon na siya isinilang sa bundok. Walang Diyos, hindi siya tinuruan na may Diyos. Pero makita mo pag magsamba sa Malapinoon, talagang pag solemn, mula umpisa ng solemn hanggang matapos ng congregational singing, talagang nagtataas ng kamay yun, minimal, hindi nahiya. Tumutuloy yung luha niya. Isang kilabot, isang notorious na commander ng komunistang grupo, minamahal, binago ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, sino pang mag-isip na hindi tayo bigyan ng proteksyon ng Malapinoon? Itong COVID-19 na ito, minamahal, alikabok lang sa Malapinoon yan. Pwede sa isang saglit, mawala. Ang hinahanap lang ng mahal na Panginoon na ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Yan lang po yun. Amen. Pag hindi pa po makikita ng mahal na Panginoon ng mga tao ay magbalik loob sa Kanya, pahintulutan po niya yan. Na ang tao ay maghanap ng solusyon. Talagang mabaliktad na yung bulsa ng tao sa kahirapan, sa paghahanap ng solusyon para mabuhay. No? Marami na pong bansa na bumabagsak yung ekonomiya dahil hinahanap po nilang solusyon. Paano kaya? Paano? So nangulilat ka ang bansa natin, minamahal. Tayo ay nasa pinakahuli. Pero pwedeng baliktarin ng mahal na Panginoon yan.
Magugulat ang buong mundo. Paano tayo nakaka-recover? Pareho naman ang bakuna na tinuturok sa bawat tao. Bakit ang Pilipinas ganun kabilis? So malalaman nila na mayroon palang Diyos na buhay ang mga Pilipino. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin ang Mateo 24:21. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 24, talata po ay 21, sabi po rito, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, nang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi na mangyayari kailanman. So ngayon lang po, minamahal, nagkaroon ng pandemic. Mayroon po mga nangyayari mga pandemic. Yung Spanish flu noon, pandemic din yun eh. Kalat din po sa buong mundo yon. Million din po namatay nung panahon na yon. And that was mga 1918. Mga gano'n, 1918. Mayroon po sa historian about mga pandemic na yan. So, imagine, ngayon lang nagkaroon ng pandemic na ang tao ay bibigyan ng number, yung tinatawag lang QR code. At ang QR code na yan ang gagamitin mo sa lahat mong mga travel abroad. Parang forever na yan. Eternal number mo na yan. Na hindi ka pwedeng mag-travel abroad kung wala kang QR code ng vaccine. Kasi yung QR code na yan, diyan makikita kung saan ka pumupunta. No? Isa na rin diyan yung contact tracing na sinasabi. Pero maliban doon, controlled ka na. No? Lahat na travel mo, pwede kang tawagan anytime, pwede kang puntahan anytime. So, hindi ka talaga makakatakas kung saan ka pupunta. Monitored ka na. No? At hindi mo rin ma-enjoy yung lahat ng mga benefits without that number. So, hindi kaya yan na yung the number of the Antichrist. Yung 666 na sinasabi sa Bible. So, sa mga hindi po nagbabasa ng Biblia, natutuwa po sila doon, minamahal. Pero sa mga nagbabasa sa ng Bible, ang sinabi kasi sa Bible, pag once na ikaw ay mayroong ganyan, natatakan ka na, sa noo o sa kanang kamay, ikaw ay demon possessed na. Demon possessed. So may nagtatanong, pag matatakan ka na dyan, ay, wala ka na bang kaligtasan? May kaligtasan ba ang demon possessed? Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, instead na Holy Spirit ang nanahan sa puso mo, iba na yung nanahan, espiritu na ng demonyo. Hindi mo na ma-feel ang presensya ng mahal na Panginoon. So, yan po minamahal yung demon possession. No? Para bang sa isang gawain, mag-ingat din po tayo minamahal sa, halimbawa, yung sinasadya mo yung kapuspusan, sinasadya mo yung prophecy, papasok kasi doon ng lying spirit. Maging emosyonal ka, hindi naman galing sa malapinon yun. Nakikita po natin yan, may mga nagpapublish sa YouTube, gumugulong sila pag napupuspos sila, nangingisay, tapos nabubula yung bibig. Hindi na po sa mahal na Panginoon yan. Amen. Ang sa mahal na Panginoon, minamahal, seconds lang po yun. Hindi po tatagal. Hindi po tatagal ng 3 minutes, 5 minutes. Pumapasok na po yung lying spirit doon. So, yun pong pinag-iingat. No? So, halimbawa, na-feel mo yung presensya naman po, yung talagang presensya ng malapinon. Tapos sa sunod na gawain, gusto mong hanapin yon.
mayroon kang pagkakamali na nagawa, hindi mo ma-feel, tapos pipilitin mong sarili mo, pwede ang lying spirit papasok. Hindi na sa mahal na Panginoon yon. No? O halimbawa, nag-prophecy, one time, ginamit ka na nag-prophesy. Mahal na Panginoon ang gumamit, tapos nagsalita ka. Seconds lang po yon. Hindi po pwedeng tatagal yon. Ang kadugtong doon, lying spirit na po. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, pinag-iingat, no? Pinag-iingat tayo. Baguhan pala ako dito, nung assign ako sa Leyte. Mayroong mga nag-affiliate sa Jesus Miracle Crusade galing po sa ibang mga churches na sila din po ay nakakaranas daw ng speaking in tongues, nagparapisi. So, practice po nila yon. Dito sa Jesus Miracle Crusade, hindi po sinasadya yan. Kusa lang pong maramdaman mo yan. Pero sa ibang mga churches, parang practice nila. Sabihin ng pastor, o sige, mag-speak in tongues na tayo. Tapos sabay-sabay, gano'n na. Hindi po galing sa pastor yon. Hindi po galing sa preacher yon, minamahal. Kusa lang pong maramdaman ng mananampalataya na taos-pusong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Wala pong pinamemorize na line o sentence na ito yung memorize nyo, tapos gano'n. Wala po, minamahal. Kasi naranasan ko yan nung hindi pa ako, wala pa ako sa Jesus Miracle Crusade, doon sa Baguio. Mayroong isang evangelist doon na galing Amerika. Sabi niya, those who want to be baptized in the Holy Spirit, come forward. Sabi niya. Tapos pumunta yung mga tao sa harapan. Tapos nilihans niya. Tapos nangisay, tapos nag-speak in tongues. Ganon. Lahat na pinatungan ng kamay niya, natumba. Nahiya din ako na hindi ako pupunta. Dahil lahat pumunta Pumunta din ako. Ang ginawa ko, kasi nagtaka ko, bawat ganun, tumba lahat. Tapos mga ilang minuto bago bumangon. Ang ginawa ko, inatras ko yung isang paa ko. Kasi parang pinag-aralan ko Natural, pag itapat mo yung dalawang paa mo, tapos kunting tulak, tumba ka talaga. So hindi ka naman mahiyang matumba, mayroon namang humahawak sa likod. May nag-a-assist. Ang ginawa ko, inatras ko yung isang paa ko. Tapos dumating na yung Amerikano. Ginanon na ako, tapos nag-speak in tongues siya. Pinitik na ako. Paano ako matumba? Naka-atras yung paa ko isa. Talagang diniin, nakaganon. Hindi talaga ako matumba. Binulungan ako ng pastor, magpatumba ka na, ikaw na lang ang nakatayo. So nahiya ako, paglingo ko ako na nakatayo, hindi nagpatumba na rin ako. Akala ko gagaling ako. Pagtingin ko sa salamin, nandun pa rin yung tiridium ko. Wala pa rin nawala, wala namang kagalingan. Sabi ko, hindi pala totoo yun, tumba-tumba na yun. Pero sa Jesus Miracle Crusade, hindi talaga sinasadya habang umakyat kami doon sa stage ng Burnham Park. Lihans. Dami naglihans doon. Hindi ko naman alam na mga prayer warrior yon. Basta habang naglinya kami, bago ka makarating kay Malapastor, naglihans lahat. So, may gumagano sa ulo namin. Hindi ko pinapansin yon. May naglilihans sa amin, cast out. Tapos, ang nasa isip ko, malihans ako ng Malapastor. Nandun siya sa center, sa pulpit. Sa pulpit. So, umakyat kami dyan. Lapit sa pulpit, nandun sa Malapastor, maglihans. Habang siksikan kami, imagine mo naman yung halos lahat umakyat. Sabi ko, mahal na Panginoon, give me a sign na talagang ito yung totoong gawain. Maya-maya, biglang nasagi yung paa ko. Pagtingin ko, may nakasunod sa akin, gumagapang-gapang ang liit ng mga paa. Mayroon siyang dalang yung scratches. Natamaan yung paa ko, sabi ko, naghirap pa itong nasa likod ko. Imposible nang gagaling yan. Ako siguro gagaling, pero itong nasa likod ko, hindi nang gagaling yan. Imposible. So, habang nakalapit ako kay Malapastor, paglapit ko kay Malapastor, nilihans ako. Nakapikit ang mata ko, minamahal. Habang nakapikit ang mata ko, yung time na yung mga naglilihans sa Malapastor, mga 6 or 7 o'clock sa gabi. Pero ang nakita ko, ang linaw-linaw nung, kumbaga,
langit, yung atmosphere ba, ang linaw-linaw, blue, na liwanag. Pero nakapikit ako yun ang nakita ko. Blue yung langit na yung parang tanghaling tapat yung liwanag niya. Walang ulap. Samantala nung panahon nung naglilihan nagfa-foggy ang Burnham Park. Tapos biglang nabiak, parang glass yan na nabiak. Tapos tumagos yung paningin ko. Tapos may sumalubong na kidlat. Yung malakas na kidlat na yon tumama sa katawan ko habang nilihan sa kuno ng pastor. Tumama sa katawan ko, umiikot yan. Ang kidlat. Tapos bigla ako natumba. Pagtumba ko, minamahal, hindi ko mapigilan sa sarili ko. Natumba ko eh. Pagtumba ko, ang naramdaman ko, biglang bumuka yung bibig ko na hindi ko makontrol at nagsasalita yung dila ko na hindi ko maintindihan. Ang maalaala ko lang yung alleluia na pabalik-balik. Alleluia, alleluia, ganun. Alleluia, hindi ko makontrol yon. Seconds lang po yon. Bumangon ako kaagad. Kung namalayan ako, bumangon ako kaagad. Pagtingin ko, nagpalakpakan, nag-iyakan na yung mga tao kasi yung kasunod ko pala, tinataas na yung scratches niya, naglalakad na doon sa stage. Instant pinagaling ng mahal na Panginoon. Hindi ko man namalayan na pinagaling na din ako dahil sa mata naman yung sakit ko, sa pterygium, may tumubo na parang tatabon sa itim ng mata ko. Tapos ang ulcer ko, hindi ko pa alam kung gumaling. Sinusitis ko, kasi ang mga sakit ko is, hindi naman yung skin disease na makita mo. So, doon ako napalingon doon sa naglalakad na lumpo. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit ang pag-aaral ko, ihinto ko, ambisyon ko, kalimutan ko, maglilingkod ako sa iyo. Kasi bago yon, kinausap na kasi ako ng isang full-time worker na taga Samar, na assign dito yon, ating beloved, my beloved co-preacher, Silvestre Gaceta. Kinausap niya ako habang nag-aaris kami ng upuan. Nung nalaman na Bisaya, din ako taga-Bohol, siya sa taga Samar. Sabi niya, ang tingin ko sa iyo, ikaw ay tatawaging manggagawa ng Malapinoon. So doon ko naunawaan sa kanya, anong manggagawa? Full-time worker. Aalis ka kung anumang ambisyon mo sa buhay. Ikaw ay estudyante, hinto ka sa pag-aaral, tapos mag-full-time sa pastoral house. Walang gawin kundi magpuri sa Malapinoon. Walang sahod. Yun yung in-explain niya sa akin lahat yun. So nung nakita ko yung himala, sabi ko, pagtawagin mo ako Malapinoon na manggagawa, susunod ako sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, yun yung talagang hindi sinasadya na baptism of the Holy Spirit. Amen. Actually, sa Bible kasi, baptism of the Spirit and fire. Fire. Apoy. O yung kidlat na nakita ko. Yung gumano sa katawan ko, yun na siguro yung baptism sa fire. No? Pinakita talaga sa akin ng malapit kasi magsabay yun eh. Spirit and fire. Yung kapangyarihan ng malapit noon. Talagang, kumbaga, kung may sakit ka sa katawan, yun yung susunog sa lahat ng mga viruses o anumang mga sakit mo sa katawan. Amen. Yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga kanina, minamahal, kung ang tao ay, kung lahat ng mga Pilipino ay iisipin nila na ito pong pandemic nito ay controlled ng demonyo, si Satanas mismo ang nagpapakilos nito, ang solusyon, ang Diyos ang solusyon. Amen. Di ba? Santiago 4:7. At hindi mo kayang labanan ang dyablo kung hindi ka magbalik loob sa mahal na Panginoon. Oh. So hindi mo makuha yan. Ang solusyon hindi mo makuha. Ang kagalingan sa mga sakit na ganon ay hindi mo makuha sa mga doktor. Kahit graduate pa ng Oxford, Harvard, o anumang mga sikat na universidad, top 1 na universidad sa buong mundo, sa medicine, wala po doon ang solusyon.
nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kasi wala namang doktor na pag ikaw ay magkasakit, ipatong ang kamay mo. Pag ikamay nila sa may sakit, gagaling ang may sakit. Wala eh. Wala. Pwede pa silang tanggalan ng lisensya niyan pag naniwala sila sa i-practice na yung ganon. Pwede pa silang tanggalan ng lisensya. Dahil bawal sa kanila yon. So, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung wisdom, yung karunungan, nagmumula sa Malapino. Signs, wonders, and miracles na nandito, minamahal, na wala sa ibang mga churches. Ako mismo makakapag-testify niyan, minamahal. Bago ako sa Jesus Miracle Crusade, marami po kong dinaanan. Nung pumunta din kami sa Africa, nandoon yung mga pastors and bishops from different congregations. Ano sabi nila? Kung ang pagpunta nyo dito, if you come here to bring your doctrine, we do not need you. We have our Bible. We have the same doctrine. We baptize also in Jesus' name. Oh. Ang galing pa nga nilang mag-preach. British accent sila pag mag-English, minamahal. Pero ano sabi nila? If you come here bringing your testimonies about the miracles of God, we need you because we don't experience miracles. Wala silang mga patutuo. O, mga bishop siya na. Nung napunta kami ng Zambia, sabi ni Bishop Boyd Mochoma, Brother Danny, the church leaders are waiting for you for a seminar. So nahiya ako dahil, imagine, mga church leaders na yon, i-seminar ko raw. Nung tinanong ko, anong mga ranggo nila? Matindi. May apostle, may prophet, may bishop, may evangelist, may pastor. Wala yatang nagtaglay ng title na preacher doon sa seminar ko. Dami nila. Mga leader ng iba't ibang churches. Pag magpakilala, I am apostle, gano'n. I am prophet. Matindi. Ako, preacher. Pilit nila kung tinatawag na minister. No, I am a preacher. Just call me Brother Danny Corteros. Brother Danny. So no, here in Africa, if you don't have yung title, kung wala ka daw mataas na title, wala daw maniniwala sa'yo. Kasi depende daw sa title. Pag apostle ka, maraming maniwala, apostle. No? Bishop. Pero kung bababa yung title mo at magpatawag ka lang ng brother, wala daw maniwala sa'yo doon. Pero silang lahat naniniwala sa atin dahil sa himala. Wala namang nagawa yung mga apostle, mga bishop, mga evangelist, mga nandoon. Mayroong na demon possess. Nagulat lang kami habang nagpupuri kami. Pilit naming i-implement yung pagpupuri katulad nung pagpupuri natin. Kasi iba sa kanila eh. May paikot-ikot pa sila, pasayaw-sayaw pa. Gusto nating, pilit nating i-introduce yung sa atin. Maya-maya, nung kumanta na tayo ng mga kanta na katulad ng kinakanta natin, biglang may nagtumbahan. Yung pala mga baguhan na mga pagan, yung nag-worship sa mga ninuno nila, nag-worship sila ng mga anitos, o ano pang mga tinatawagan nila, biglang nagtumbahan. Sabi ni Bishop Boyd Mochoma, they are demon-possessed. Tapos gumagapang sa sahig ng school, parang ahas, gumaganon. Pinapalo-palo nila yon. Isa papunta doon, pag isa papunta doon. So, yung spirit daw ng demonyo, spirit of snake, serpent, to pinalo nila. In Jesus' name. Hindi talaga. Wala. Nanghina na sila sa kapalo-palo in Jesus' name. Tuloy-tuloy yung demon possessed na parang gumagapang na ahas. Tapos biglang lumapit sa akin, Brother Danny, we need you. Sabi ko, paano yun? Pinalo na nga nila in Jesus' name hindi tumigil yung demonyo. Ano gagawin ko dito? Sabi ko, lumuhod ako malapino sa portalagi ng malapastor. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay Diyos na buhay sa Jesus Miracle Crusade.
Pinuntahan ko lang habang gumagapang-gapang. Jesus name. Tapos huminto. Lahat. Hinipo ko lang yung lahat ng mga na-demon possessed. Nagsibangon lahat. Bumangon. Tapos, namagpak doon sa damit nila. Hindi ko alam, sa labas pala, yung lumpo na, isinilang na lumpo na bata, nilihas ng isang pastor, pagtayo, lumpo pa rin, nilapit pala sa beloved wife ko. Ayaw niyang ilihas, wala naman siyang karanasan maglihas. Sabi niya, kung pwede, may beloved husband. No, sabi nung pastor, you will be the one. No, ilihas daw. Mayroon siyang narinig na boses, lumabas ka at ipag-pray mo. Gagaling ang bata. Siyempre, kumbaga, baka isip ko lang yung parang nasa isip niya. Ulit ang boses, lumabas ka. Yung pangatlo daw, parang daw nabibingi na siya. Lakas daw ng, lumabas ka. Napilitin siya, lumabas. Tapos mahal na Panginoon, bahala ka naman ng Pinoon, sa padalagin ng mga pastor. Tapos hinawakan niya yung dalawang tuhod. Be strong in Jesus' name. Tapos binitawan ng pastor yung bata, lumakad. Tuwang-tuwa yung nanay. Yan po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Pinoon. So may lakas loob tayo na ayaw magpabakuna dahil ang Diyos natin ay buhay. Pero kung hindi buhay ang Diyos natin, para tayong nagbigti. Kasi hindi biro ang coronavirus. Totoo ang COVID. Amen. So, yung ibang mga pastor, sabi nga nung patuto kanina, yung pastor daw nila talagang nagpababakuna, gumagamit ng gamot. Hindi natin sila masisisi dahil hindi nga sila nakaranas ng himala. Amen. Kung naniniwala man sila sa kapangyarihan ng Diyos, may material na ginagamit. Lord, itong gamot na to, Lord, bigyan mo ng power. Ganon. Galing ako sa Trinitarian Pinagpipray talaga yung gamot. Pinagpipray talaga yun bago inumin. Kasi yan ang practice ng Trinitarian. Pero dito sa atin, walang gamot. True lihans. Hindi po tayo gumagamit ng lana. Yung iba gumagamit ng lana, gaganon pa ng oil kasi mayroon daw oil sa Bible. So, literal po yung interpretation na doon. So, kailangan may oil, tapos gano'n sila. Pero sa atin, yung oil po ng pag-unawa natin is anointing by the Holy Spirit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may na mahal. So, ito po yung Jesus Miracle Crusade. At napapatunayan natin, may na mahal. Buhay ang ating mahal na Panginoon. Kahapon yata nangyari sa Ilagan ba yun? Ilagan? Okay. Hindi namin alam na yung palang venue doon sa Ilagan, yung nirenta po nating bahay doon na nabakante na walang nakatira, na nirentahan ng 3,500 yata monthly ng kapatiran. Hindi namin alam na yung bahay pala na yon, doon naglulungga yung wanted na kriminal. Mamamatay tao. Doon siya nagtatago. So may dumaan daw doon, i-addict yung tao na yon, may dumaan doon, sinaksak yata niya, namatay sa harapan ng bahay. Doon sa harapan ng bahay. Hindi na namin alam na mayroon palang pinatay doon. Yung palang dahilan na yung bahay na yun walang nakatira. Wala talagang pamilya, kumbaga. Mayroon nang nagre-rent pero hindi talaga nakatira doon. Habang kapuspusan, alam mo naman mga bata, hindi alam kung ano yung kapuspusan, parang mayroong mga batang gumagaya-gaya, di ba? Gaya-gaya lang kasi napuspos lahat, gaya-gaya na gano'n. Mahirap po yun. Pag ikaw ay gaya-gaya na ganyan, hindi totoo, pwede kang pasukan ng masamang espiritu. Tandaan po nyo yan. Huwag pong pilitin. Pag hindi ka napupuspos sa presensya ng malapit, huwag kang pilitin na gano'n para mapuspos ka. Baka iba yung papasok. Kasi yan ay talagang kusa lang na maramdaman mo, presensya ng Malapinon pag makita na malinis ang puso natin.
Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, may na mahal. So, habang nagpupuspusan, yung mga bata napupuspos, yung isa naman doon, may namahal, ay talagang kahit sa bahay daw, napupuspos yun. Kasi, yung mama niya, habang nandun sa trabaho, nagpupuri siya sa kwarto nila. No? Tapos namimigay siya ng leaflet sa mga kapitbahay. Kumbaga, talagang dedicated yung bata na yon, napupuspos. Kumbaga, nasubrahan, o hindi niya kaya yung presensya ng Malapino, hindi niya mapigil, tuloy-tuloy yung kapuspusan niya, at napasukan na ng lying spirit. Patunay, minimahal na pasukan ng lying spirit, ang bata na yon, pinasan ng ating kapatiran, sabi niya, isang sakong bigas daw, kaya niyang pasanin eh. Pero yung bata hindi niya kaya, para daw 2 sakong bigas ang bigat. Muntik na rin niyang mabitawan. Kasi ang bigat ng bata parang 2 sako. Tapos pinakarga na niya nung dumaan sila J-Lord, binigay kay J-Lord, 3 silang nagbuhat. Ang bigat talaga. Eh yung anak ko, si J-Lord, kuminsan gaganunin niya ako, makarga niya ako eh. Pero nung ginanon niya, hindi talaga niya kaya. Ibig sabihin talagang hindi normal. So nang tinignan ko yung bata na yon, sabi ko, pag hindi aalis dito yan sa bahay na to, hindi, kasi parang siyang nagkumbulsyon eh, hindi yan babalik sa normal. Pumasok sa isip ko na pauwiin, umuwi na. Sabi ko sa beloved mother niya, pauwi na kayo para pagdating nyo sa bahay nyo, makapagpahinga yung bata. Kasi palagi siyang nangingisay, tapos iba na yung mata niya, tapos nangingitim na. Parang akala mo, maputulan ng hininga. Nilihans ng mga choir. So, pinauwi ko minamahal. Pagdating doon sa kanilang bahay, ayaw naman ni Sister Maymay na malaman ng mga loved ones na ganun ang nangyari sa bata. So, hindi niya pinapasan papasok sa bahay nila. Kumbaga, inipit lang niya, pilit na pinalakad. Nung pumasok na sila sa kwarto, biglang normal. Kausap mo niya, tumawag siya. Malakas na yung bata. Normal. So talagang mayroong evil spirit. Amen. Amen. So, huwag magkumpiyansa, men na mahal. Huwag magkumpiyansa. Sa Jesus Miracle Crusade, hindi po tayo dito nagbibiro. Amen. Hindi po pwedeng gaya-gaya. Hindi po yun. That's emotional. No? Hindi pwedeng gaya-gaya. Naranasan ko yan nung ako'y nag-choir sa Baguio. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang tawag mo kung maging manggagawa, kasi nag-practice ako ng finest choir noon, ipinakanta na ako ng linggo. Kung tawag mo talaga kung maging full-time worker, bababa ako sa Maynila, iwanan kong pag-aaral ko. Unang kanta pa lang sa choir, mapuspos na ako. Yung pong Lord's Prayer. Nandoon ako sa likod. Riser yon, mahaba, mataas. Palo pa lang ng yung drums. Tag, 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 tag. Puspos na ako. Pagka-puspos ko, may tumakbo, hinawakan yung likod ko. So, kampante ako na may humawak, tinuloy-tuloy ko yung puspos ko. Tinutuloy-tuloy ko. Alam mo, minimal, sabi nung naghawak sa likod ko, pag hindi ka huminto, bibitawan kita. Inatakot ako mahulog. Simple mataas yung riser. Pag bitawan niya ako, mahulog ako sa likod. Huminto ako. Yung pala, yung pagtuloy-tuloy ng kapuspusan ko dahil kampante ako dahil may humawak sa likod, emotional na pala yun. Emotional na pala yun. Kasi nabigatan na siya sa akin talagang bibitawan niya ako. So, yung sabi ko nga kanina, ang kapuspusan, parang dumadaan lang yan. Yung katulad nung naramdaman sa Leyte, may kapatiran doon na iglesia ni Manalo. Hindi siya naniniwala sa kapuspusan. Hindi siya naniniwala. Akala niya gawa-gawa lang. Tapos, habang naggawain, nagkakita siya ng bisyon. Hindi niya nakita yung atip. Ang nakita niya, langit. Tapos mayroong bumaba na puting clouds. Ang unang
natamaan ng clouds yung nasa pulpit, testimony leader. Pag tama doon sa testimony leader, nanginig. Tapos umikot yung clouds. Pag alis ng clouds doon sa testimony leader, huminto na yung testimony leader, umikot. Lahat ng madaanan, nanginig yan, lahat. Tumba. Tapos umikot na yung clouds. Gusto niyang magpatama. Umiiwas yung clouds sa kanya. Kung baga alimbaw dito, yung katabi niya, natamaan, puspos, tapos gusto niyang gumanon sa clouds. Lumalayo yung clouds. Lumalayo. Sa takot niya, minumahal, pumikit siya. Tapos, pagpikit niya, nagsisi siya, nagsisi. Malapit patawarin mo ako. Kasi nagduda nga siya. Hindi siya niniwala. Iglesia naman lalo, hindi naman niniwala ng ganon. Patawarin mo ako, malapit noon. Na timing na nag-brown out, pagdilat niya, wala siyang makita. Ang narinig lang niya iyakan, tapos buong chapel ang dilim. Ang narinig niya iyakan, akala niya nabulag siya, sumigaw siya. Tulungan niyo ako, nabulag ako. Nagtaka kami, kasi sigaw na nabulag daw siya. Maya-maya, yung tumayo sa pulpit, kumuha mo ng lampara. Pagdating sa pulpit, nilagay yung lampara. Sabi niya, brown out pala. Akala ko nabulag ako. Tapos nung bumalik yung kuryente, kakanta na ang choir. Sabi niya, tika muna, magpatotoo muna ako. Nag-suggest talaga siya magpatotoo. Kinuwinto niya lahat na hindi siya naniniwala, katulad ng patotoo ng mahal kapatid kanina, na bakit sila parang mga baliw. Umiiyak. Tapos kanina, masaya. Ngayon, parang ganon. Kininto niya lahat yun, hanggang kininto niya kung paano nangyari, bakit siya sumisigaw na nabulag ako. Akala talaga niya nabulag siya. Mabuti nilang brown out lang pala. So sabi niya, ang pagkilos pala ng presensya ng Malapinon, hindi sinasadya. Mayroon talagang presensya ng Diyos na umiikot sa kalagitnaan ng kongregasyon. Amen. Everybody say, praise the Lord. O di ba, napapansin nyo, pag magtaas kayo ng kamay, na parang may hangin na malamig sa kamay nyo, na umiikot, maya-maya hindi mo na mapigilan, manginig ka na, parang makukurinti yung katawan mo. Tapos, yung iba pa nga, tumatakbo ng ganun, nakaluhod, tumatakbo. Paano ka makatakbo na nakaluhod? Kung walang presensya ng mahal na Pinon. Pero, hindi po pwedeng magtagal yun. Kasi pag magtagal yun, minamahal, pwedeng papasok ang lying spirit. Seconds lang po yan. Pinakamatagal na yan, siguro mga 1 minute. Matagal na po yung 2 to 3 minutes niyan, minamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So para ma-discern natin kung galing sa Diyos o mayroong pagpasok ng lying spirit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mayroon kasing tinatawag na mental faith. Yung mental faith, yung isip lang natin. No? Isip natin. Iba naman yung panampalataya na galing sa puso. Amen. Yung galing sa puso talaga. No? Pero talagang paggaling sa puso, galing sa mahal na Pinoon yun. Saving faith naman yun, minamahal. Dahil kailangan ihanda po natin ang sarili natin. Kasi sabi ko nga, minamahal, yung bata na yon sa Ilagan, tinanong namin kung bakit nagkaganon siya. Sabi ng bilayad mama niya, nakakita pala siya ng vision sa bahay nila. Nagpakita sa kanyang mahal na Pinoon at kinausap siya ng mahal na Panginoon. Ang sabi doon ng mahal na Pinoon sa kanya, maghanda kayo, malapit na akong bumalik. Tapos nakakita yung bata ng mga anghel, hawak-hawak yung trompeta na ginto. Mga anghel. So bata pa po yun, mga 5 years old. 5 years old. So hindi po natin pwedeng baliwalain yun. 10 years old. So hindi po natin pwedeng baliwalain yung minamahal. Pinaghahanda tayo. Amen. Pero alam mo ang demonyo, habang nandyan ang Malapinon nagmimensahe, siya po ay sumisingit para hindi ka maniniwala. Pero sa mga anak ng Diyos, ito na po minamahal. Sign na po lahat ito na malapit na ang pagbabalik ng ating
Diyos na buhay. Amen. So, the next great event for the church, pagkatapos ng mga, habang nag-umpisa na po yung kapighatian, is the catching away of the saints and the return of Jesus Christ. Ito po yung rapture. No? At the catching away, at the rapture, the dead in Christ will be resurrected and the living saints will be transformed, both receiving immortal and glorified bodies. Together, we will meet the Lord in the air to live with Him eternally. No? Sa paglilingkod po natin sa mahal na Pinoon, huwag lang po tayo makafocus sa sanlibutan, no? Sa buhay natin sa mundo. No? Bagamat kailangan din po nating mabuhay, kailangan din po natin magkaroon ng pera, kailangan po natin minamahal na kumilos para may makain, pero huwag po nating kalimutan ang ating spiritual life. Everybody say, praise the Lord. Huling talata, may mahal, Titus 2:13. 2:13 ng Titus. Dito sa sulat At ni yung mga singers and instrumentalists. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo, kay Tito, ang kabanatay 2, ang talata po ay 13. Ganito po nakasulat. Nahintayin niya ang mapalat na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Amen. Amen. Mayroon po tayong pag-asa. Ang pagparito ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. So, sabi dito, minimal, in the middle of the tribulation, God will pour out His judgment upon unrepentant, degenerate mankind by various great plagues. Mayroon pong mga salot. At yung mga salot na yan ay kasama na po yan yung mga sakit. Everybody say, praise the Lord. Ang COVID na yan o virus na yan, isa na po yan sa salot na sinasabi ng Bible. Oh? Salot yan. Walang makakatago niyan kahit mayaman. Kahit mga doktor nga namatay eh. Well protected na po sila. Mga nurses, mga healthcare workers. Dahil salot eh. So ang pinaka-protection lang po ng tao, kasiguruhan ng tao, sabi ng Malapinon, ay lumapit tayo sa Kanya. Sabi niya, come unto me, all that labor and are heavy laden, I will give you rest. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, kailangan katukin na po natin ang mga puso ng ating mga mahal sa buhay. Now is the time. Now is the day. Before it's too late. Ngayon na po ang panahon. Bago maging huli ang lahat, minamahal. Bago maging huli ang lahat. Huwag po natin hayaan yung ating pong mga mahal sa buhay. Marami pong paraan ngayon, minamahal. Total, mga friend naman natin ang ating mga mahal sa buhay sa ating Facebook. So continue uploading. Continue posting yung mga patutuo o mga salita ng mahal na Panginoon, minamahal. Huwag na po tayong mag-entertain doon sa mga, kung ano pong mga bagay-bagay dyan sa mundo, minamahal. Let us focus sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong mahiya na i-share yung mga patutuo ng mga kapatiran. Salita ng mahal na Panginoon. Kahit walang likes, for as long as ni-like ng mahal na Panginoon yan. Amen. Anuhin mo man yung maraming likes, maraming sanlibutan na nag-like, mahal na Panginoon, dislike naman yun. So, importante, bawat kilos at galaw natin,
ito'y kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ating Diyos na buhay.